Yes, once again mga minamahala, tayo po ay nagpapaanyay na makinig sa banal na salita kay Brother Lauro Buduso na tayo po ay mag-aralan, tayo po ay magsiyasat para makaalam tayo ng katotohanan na galing po sa Panginoon na walang bawas, walang dagdag, walang pagkapilipit at walang sariling pagpapaliwanag. At sa araw na ito ay tayo po ay makinig at alamin natin ang mga katotohanan. Dahil mapalad ang nakikinig ng salita ng Diyos, ito ay sinasampalatayanan. Sa araw na ito, ating pong pag-aralan ang original sin. Itong original sin na ating pag-aralan sa araw na ito ay lahat po ay naniniwala sa original sin. Itong original sin ay hindi natin ito makita sa Biblia. At itong aral na ito ay hindi po maaaring mangyari ito sa atin. Kasi kaya nga ating pag-aralan at ating alamin at tayo magbasa dahil ito raw ay yung batang malit daw ay minamana daw yung kasalanan sa mga magulang mula kay Iba't Adan at nasa tiyan pa lang ng nanay, mamaya atin alamin niya at minamana raw yung kasalanan sa mga magulang. Pero kung titignan mo, ang sama-sama mo naman na magulang kung ipamanahin mo ang anak mo ng iyong mga kasalanan. Kasi yung iba, nasa Proverbs 19:14, ay pinapamanahan ang mabuting magulang. Halimbawa, basahin mo natin to sa Proverbs 19:14. Mabasa natin sa Proverbs 19:14, bahay at mga kayamanan ay minamana sa mga magulang, ngunit ang mabait na asawa ay galing sa Panginoon. Ang sabi rito, bahay at mga kayamanan ay minamana sa mga magulang. O paano naman yun, kung pinapamanahan mo ng kasalanan yung iyong mga anak, ang sama-sama mo naman kung titignan. Dahil dito daw, dahil naniniwala yung mga tao, ito yung mga aral ng Katoliko. So, titignan natin kung bakit sila naniniwala ng original sin na wala naman sa Biblia. At hindi to sa Exodus 20. Sa Exodus 20, nandito, ang sabi to, ibinigay ang 10 utos. At sinalita ng Diyos ang lahat ng salitang ito na sinasabi. Ito ay sinalita ng Diyos. Sa 5. Umpisa na natin sa 5, Huwag mong yuyukuran sila o paglingkuran man sila, sapagkat akong Panginoon mong Diyos ay Diyos na mapanibughuin, na aking dinadalaw ang katampalasanan ng mga magulang sa mga anak, hanggang sa 3 at 4 na salin ng lahi ng mga napupuot sa akin. Ang sabi rito, dinadalaw. Ang sabi rito, ang Diyos, ulitin ko na lang, huwag mong yuyukuran sila, patungkol ito sa mga revolto, ang sabi rito sa 3, huwag kang magkaroon ng ibang mga Diyos sa harap ko. Huwag kang gagawa para sa iyo ng larawang inanyuan o ng kawangis man ng anumang anyong na isataas sa langit o ng nasa ibaba sa lupa o nang nasa tubig sa ilalim ng lupa. Huwag mong yuyukuran sila o paglingkuran man sila, sapagkat akong Panginoon mong Diyos ay Diyos na mapanibughuin, na aking dinadalaw ang katampalasanan ng mga magulang sa mga anak hanggang sa 3 at 4 na salin ng lahi ng mga napupuot sa akin. Sa 6, at pinagpapakitaan ko ng kaawaan ang libo-libong umiibig sa akin at tumutupad ng aking mga utos. Ang sabi rito, ito ay sabi ng Panginoon, huwag kang magkaroon ng ibang mga Diyos sa harap ko. So kung sinasabi ng iba na hindi naman namin sinasamba yung rebulto, pero ang sabi rito, huwag kang magkaroon, kahit nasabihin mo na palusot mo na hindi mo sinasamba, hindi mo, wala kang dyan, hindi mo, bakit nag-cross stitch ka pa dyan, Linalagyan mo ng bulaklak, binigyan mo ng mga pagkain,
kandila at kung ano pang mga sampagitang nilagay mo, no? Tapos sabihin mo hindi mo siya sinasamba. So kahit sinabi mong hindi mo sinasamba, halimbawa, no? Pero grabe nang ginawa mo diyan, no? Binigyan mo ng pagkain. Pero ang sabi dito, wag kang magkaroon, no? Wag kang magkaroon yan, no? Ang utos pa dito, kung yan ang topic natin, kasi hindi natin topic yan, kaya ang sabi doon sa iba, sa sunod, yun ang topic natin, no? Sa sunod ng mga video natin na gagawin. Pero ang ngayon, ang topic natin, ang original sin na wala sa Biblia. Ang sabi dito, third and fourth generation sa mga napupuot sa akin. Kung nagre-rebulto ka, napupuot ka sa Diyos. Kaya ang sabi sa 6, at pinagpapakitaan ko ng kaawaan ang libu-libong umiibig sa akin at tumutupad ng aking mga utos. Wala ka na doon, no? Wala ka na doon sa third and fourth generation, no? Na napupuot sa akin. Kung hindi ka na nagre-rebulto, wala ka na doon. Kaya kasi sabi dito, wag mong sasingko, wag mong yuyukuran sila o paglingkuran man sila. Sapagat akong Panginoon mong Diyos ay Diyos na mapanibughuin, siloso siya, silos, na aking dinadalaw ang katampalasanan ng mga magulang sa mga anak hanggang sa ikatlo at ikaapat na salin ng lahi ng mga napupuot sa akin. Pero kung wala ka na dyan sa rebulto, no, kasi malaki ka na, inalam mo na yung mga katotohanan, ang sabi sa 6, at pinagpapakitaan ko ng kaawaan ang libu-libong umiibig sa akin at tumutupad ng aking mga utos. Kaya pag wala ka na sa rebulto, ang sabi ng Panginoon, at pinagpapakitaan ko ng kaawaan ang libu-libong umiibig sa akin at tumutupad ng aking mga utos. Wala ka na doon. No, wala ka na doon, hindi ka nakasama doon sa third and fourth generation na dadalawin ang katampalasanan ng mga magulang sa mga anak. Hindi ka na doon kasama. Kasi sabi din dito sa awit 100 verse 5, sapagkat ang Panginoon ay mabuti. Ang kanyang kagadahang loob ay magpakailanman, at ang kanyang pagtatapat ay sa lahat ng salit-saling lahi. Sapagkat ang Panginoon ay mabuti, ang kanyang kagadahang loob ay magpakailanman, at ang kanyang pagtatapat ay sa lahat ng salit-saling lahi. Kung hindi ka na doon kasama, kasi ito isang basihan ng mga naniniwala sa original sin, nang wala naman sa Biblia, ang Exodus 20 verse 5, no? Nadadalawin hanggang sa third and fourth generation sa mga napupuot sa akin. Pero kung wala ka na, hindi ka nakasama doon, hindi ka na nagre-rebulto, no? Inalam mo na yung katotohanan, hindi gusto ng Panginoon ang pagre-rebulto, hindi ka nakasama doon, no? Wala ka na doon. Ito pa yung mga naniniwala sila, ito yung mga rason, no? Andito yung mga rason sa Roma 5:12, no? Unahin na muna natin doon, no? Kasi mamaya ito rin mga verse na hindi tayo naniniwala. Ito na ngayon ang verse kung bakit sila naniniwala na may original sin. Sa Roma 9:5, sa naniniwala muna, no? Sa Roma 9:5, sa Roma 5, sa Roma 5:12. Kaya kung paano nasa pamamagitan ng isang tao ay pumasok ang kasalanan sa sanglibutan at ang kamatayay sa pamamagitan ng kasalanan, at sa ganito'y ang kamatayan ay naranasan ng lahat ng mga tao, sapagkat ang lahat ay nangagkasala. Uulitin ko po kung bakit sila naniwala ng original sin. Ang sabi kasi rito, kaya kung paano nasa pamamagitan ng isang tao, si Adan, ay pumasok ang kasalanan, kasi minana doon natin ang kasalanan kay Adan, no? Ang kaya sabi rito, kaya kung paano nasa pamamagitan ng isang tao ay pumasok ang kasalanan sa sanglibutan, at ang kamatayay sa pamamagitan ng kasalanan, at sa ganito'y ang kamatayan ay naranasan ng lahat ng mga tao, sapagkat ang lahat ay nangagkasala, no? Sa 19,
sapagkat kung paanong sa pamagitan ng pagsuway ng isang tao, ang marami ay naging mga makasalanan. Gayon din, sa pamagitan ng pagtalima ng isa, ang marami ay magiging mga matuwid. Kaya nga, minana daw natin yung kasalanan kay Adan, kag sa ating mga magulang. Pero hindi mo naintindihan yung pagbasa, no? Ito ulitin ko sa 5:12. Kaya kung paano na sa pamagitan ng isang tao ay pumasok ang kasalanan sa sanglibutan, at ang kamatayay sa pamagitan ng kasalanan, at sa ganito'y ang kamatayan ay naranasan ng lahat ng mga tao, sapagkat ang lahat ay nangagkasala. No? Ako mismo o sino mang tao, siya mismo ay nangagkasala. No? Huwag mong itulak sa iba yung kasalanan mo. Sabi rito, ulitin ko, kaya kung paano na sa pamagitan ng isang tao ay pumasok ang kasalanan sa sanglibutan, at ang kamatayay sa pamagitan ng kasalanan, at sa ganito'y ang kamatayan ay naranasan ng lahat ng mga tao, sapagkat ang lahat ay nangagkasala. Sapagkat ang lahat ay nangagkasala. Ikaw mismo ang nagkasala. Kaya huwag mong isabi sa iba. Huwag mong itulak sa iba yung kasalanan mo. No? Sa awit 51:5, isa rin ito sa mga rason kung bakit naniniwala sa original sin. No? Sa awit 51, ang sabi roon na sapagkat ang lahat ay nangagkasala. 51:5. No, ito rin kung bakit, isa sa mga rason kung bakit ang tao naniniwala sa original sin, no, nang wala rin sa Biblia. Ito, awit 51:5. Narito, ako'y inanyuan sa kasamaan, at sa kasalanan ay ipinaglihi ako ng aking ina. Uulitin ko, narito ako'y inanyuan sa kasamaan. No, sinong nag-anyo sa kasamaan? At sa kasalanan ay pinaglihi ako ng aking ina. Ang ina ang naglihi sa kasalanan, no? Siya ang gumawa, no? Hindi ang bata. Wala pang alam yung bata, nasa tiyan niya. Dahil siya ang naglihi sa kasalanan. Sabi rito ulitin ko, kasi sabi ng iba, pinaglihi sa kasalanan yung bata. Walang kaalam-alam yung bata, no? Yung nanay, yung may kasalanan, kasi siya ang naglihi sa kasalanan. Yung nanay, hindi yung bata. Walang alam yung bata, no? Isa rin dito sa Lamentasyon 5:7. Lamentasyon sa panaghoy yun, no? Panaghoy. Lamentasyon 5:7. Ang sabi rito, ang aming mga magulang ay nagkasala at wala na. Ayun. Kaya pinapalabas rito na minana yung kasalanan sa ama. Ang aming mga magulang, ulitin ko, Panaghoy 5:7. Ang aming mga magulang ay nagkasala at wala na. At aming pinasan ang kanilang mga kasamaan. At aming ipinasan ang kanilang mga kasamaan. No? Kanya-kanya tayo ng kasalanan. No? Ang sabi rito, ang aming mga magulang ay nagkasala at wala na. At aming pinasan ang kanilang mga kasamaan. Ipinagpatuloy mo kasi. Hindi mo inalam. Ipinagpatuloy mo. Halimbawa yung pagribulto. Ako, nung bata pa ako, no? Hindi ko pa alam yung mga bagay-bagay. Kaya, kung anong pinapagawa sa akin ng nanay ko, dun sa mga ribulto, yan ang ginagawa ko. Hinahalikan ko, nagsumasamba ako, nanalangin daw ako doon. Kaya nung bata pa ako, wala pa akong kaalam-alam. Oo. Kaya nung lumaki na ako, hindi ko na ipinagpatuloy. Kaya ang sabi rito, ang aming mga magulang ay nagkasala at wala na. At aming pinasan ang kanilang mga kasamaan. No? Kasi ipinagpatuloy mo, no? Ipinagpatuloy mo ang mga ginagawa nila. Kung halimbawa,
kung ano man ginagawa nila nung mga panahon yung bata ka pa, no? Alam mo, nagre-rebulto sila, no? Wala ka pang kalam-alam. Kaya nung nagkaalam ka na, marunong ka na, malaki ka na, alam mo na yung masama at mabuti, kaya hindi mo na pinagpatuloy ang mga bagay na yon. Kaya hindi applicable sa iyo to, no? Kung inalam mo yung mga bagay na ikakasama sa iyo. Kaya ulitin ko ang pagbasa. Ang aming mga magulang ay nagkasala at wala na, at aming pinasan ang kanilang mga kasamaan. Kaya hindi ito isa ka rason, no? Kasi kung hindi mo na ipinagpatuloy yung kasi kanina yung binasa at alimbawa doon sa Exodus, no? Sa Exodus, ulitin natin. Exodus 20, wag mong yukuran sila at paglingkuran man sila, sapagkat akong Panginoon mong Diyos ay Diyos na mapanibughuin na aking dinadalaw ang katampalasanan ng mga magulang sa mga anak hanggang sa 3 at 4 na salay ng lahi ng mga napupuot sa akin. At pinagpapakitaan ko ng kaawaan ang libo-libong umiibig sa akin at tumutupad ng aking mga utos. Yan. Kung tumutupad ka na sa utos ng Panginoon, alimbawa na wag kang magkaroon sa tris, no? Wag kang magkaroon ng ibang Diyos sa harap ko. Wag kang gagawa para sa iyo ng larawang inanyuan o ng kawangis man ng anumang anyong nasa taas sa langit, unang nasa ibaba sa lupa, unang nasa tubig sa ilalim ng lupa. Wag mong yuyukuran sila o paglingkuran man sila, sapagkat akong Panginoon mong Diyos ay Diyos na mapanibughuin na aking dinadalaw ang katampalasanan ng mga magulang sa mga anak hanggang sa 3 at 4 na salin ng lahi ng mga napupuot sa akin. Kung magpatuloy ka dyan sa pagre-rebulto, kasama ka dyan sa mga napupuot sa Diyos. Pero kung sabi sa 6, at pinagpapakitaan ko ng kaawaan ang libo-libong umiibig sa akin at tumutupad ng aking mga utos. Kaya hindi ka nakasama doon. Kaya doon sabi doon sa Lamentasyon 5:7, ang aming mga magulang ay nagkasala at wala na. At aming pinasan ang kanilang mga kasamaan. Papasanin mo yun kung ipagpatuloy mo. Example, ang pagre-rebulto. No? Kasama ka doon. Pero kung di ka na magre-rebulto, inaalam mo ng katotohanan at huwag kang magkaroon noon, hindi ka nakasama, hindi mo napapasanin ang kanilang kasamaan. Uulitin ko, ang aming mga magulang ay nagkasala at wala na, at aming pinasan ang kanilang mga kasamaan. So wag mong ipagpatuloy ang kanilang kasamaan, no? Wag mong ipagpatuloy para hindi ka kasama doon sa 3 at 4 na salinlahi, no? No? Kaya ito ang mga basihan sa Roma 5:12, dahil ang lahat ay nangagkasala, no? Sa Roma 5:12. Dahil ang lahat, ulitin natin sa Roma 5:12. Hindi ito basihan, no? Walang original sin sa Biblia, no? 5:12. Ang sabi rito, kaya kung paano sa pamagitan ng isang tao ay pumasok ang kasalanan sa sanglibutan, at ang kamatayay sa pamamagitan ng kasalanan, at sa ganito'y ang kamatayan ay naranasan ng lahat ng mga tao, sapagkat ang lahat ay nangagkasala. Sapagkat ang lahat, no, ay nangagkasala. Huwag mong ituro sa iba yung kasalanan na huwag mong dahil kay Adan, dahil kay mama ko, dahil dahil ikay mismo nagkasala. So huwag mong sabihin na dahil sa kanila, no? Halimbawa sa pagrebulto, dahil nagrebulto sila, nagrebulto ka rin hanggang ngayon. Kaya kasama ka doon sa mga napupuot sa Diyos. Kaya sa awit 51:12, uulitin natin lahat ng mga rason kung bakit naniniwala sila. Awit 51:12. Awit 51:5, no? 5 pala, no? Narito ako'y inanyuan sa kasamaan, at sa kasalanan ay pinaglihi ako ng aking ina. Sinong naglihi sa kasalanan? Yung bata? Yung ina. Kaya yung ina ang may kasalanan. Walang kaalam-alam yung bata.
walang kasalanan yung bata, no? Walang kasalanan. Kaya yun sa Lamentasyon 5:7, no? Kaya nga wala na yung mga magulang natin at papasanin mo yun kung magpatuloy ka doon sa mga ginagawa nilang hindi ayon sa kautusan ng Panginoon, no? Kaya tignan natin rito, no? Ito yun ang mga rason kung bakit naniwala sila sa original sin. Tignan natin kung yung bata ay may kasalanan, no? Walang kaalam-alam yung mga bata. Basahin natin. Ito sa Mateo chapter 9. Matthew 19 verse 13 and 14. Nang magkagayon ay dinala sa kanya ang maliliit na bata upang ipatong niya ang kanyang mga kamay sa kanila at ipinanalangin at sinaway siya ng mga alagad. Datapot sinabi ni Jesus, pabayaan ninyo ang maliliit na bata at huwag ninyong pagbawalan silang magsilapit sa akin, sapagkat sa mga ganito ang kaharian ng langit. No? Kaya sabi rito, na magagayon, dinala sa kanya ang maliliit na bata upang ipatong niya ang kanilang mga kamay sa kanila, at ipinanalangin at sinaway sila ng mga alagad. Datapot sinabi ni Jesus, pabayaan ninyo ang maliliit na bata at huwag ninyong pagbawalan silang magsilapit sa akin, sapagkat sa mga ganito ang kaharian ng langit. Dahil sa kanila, no, kaya nga magpanumbalik sa bata, di ba? Katulad sa John 3:3, you must be born again, no? You must be born again, no? Babasahin na natin sa Matthew 18:3-6. At sinabi, katotohanan ang sinasabi ko sa inyo, malibang kayo'y magsipanumbalik at maging tulad sa maliliit na bata, sa anumang paraan ay hindi kayo magsisipasok sa kaharian ng langit. Sino man ngang magpakababa na gaya ng maliliit na batang ito, ay siyang pinakadakila sa kaharian ng langit. At sino mang tumanggap sa isa sa ganitong maliliit na bata, sa aking pangalan, ay ako ang tinanggap. Datapwat, sino mang magbigay ng ikatitisod sa isa sa maliliit na ito na nagsampalataya sa akin, ay may pakinabangin pa siya kung bitinin ang kanyang liig ng isang malaking batong gilingan at siya'y ilubog sa kalaliman ng dagat. Kaya walang kasalanan yung bata, no? Walang kasalanan. Wala siyang minanang kasalanan. Ulitin ko. At sinabi, katotohanan ang sinasabi ko sa inyo, malibang kayo'y magsipanumbalik at maging tulad sa maliliit na bata, sa anumang paraan ay hindi kayo magsipasok sa kaharian ng langit. Ang mga bata ay sila may-ari ng langit, no? Wala silang mga kasalanan, wala silang may minana na mga kasalanan. Sino man ngang magpakababa na gaya ng maliit na batang ito, ay siyang pinakadakila sa kaharian ng langit. At sino mang tumanggap sa isa sa ganitong maliit na bata, sa aking pangalan ay ako ang tinanggap. 6. Datapwat ang sinumang magbigay ng ikatitisod sa isa sa maliit na ito na nagsampalataya sa akin, ay may pakinabangin pa siya kung bitinan ang kanyang liig ng isang malaking batong gilingan at siya ay ilubog sa kalaliman ng dagat. Ang mga bata walang kasalanan. Walang kasalanan. Wala silang may minanang kasalanan. Wala pong ganun. Walang ganun sa Biblia. Sa Deuteronomio, kasi yung original sin, may minana daw yun, no? Ang kasalanan, minana, no? Sa mga magulang, no? Kanya-kanya tayong kasalanan, no? Sabi rito sa 24:16. Hindi papatayin ang mga magulang dahil sa mga anak, ni ang mga anak ay papatayin dahil sa mga magulang. Bawat tao'y papatayin dahil sa kanyang sariling kasalanan. Kaya sabi rito ulit, sulitin ko, hindi papatayin ang mga magulang dahil sa mga anak, ni ang mga anak ay papatayin dahil sa mga magulang. Bawat tao'y papatayin dahil sa kanyang sariling kasalanan. Kung ang ama may kasalanan, hindi magdadanas ang kanyang anak.
Kung ang anak naman ang nagkasala, hindi naman magdadanas ang kanyang magulang, no? Kanya-kanya, no? Sabi rito, bawat tao'y papatayin dahil sa kanyang sariling kasalanan. Dito po'y atin din mababasa sa Ezekiel 18, no? Ating basahin sa 19. Ezekiel 18:19, no? Hanggang 24. Hanggang 21, doon daw siya 24, no? Basahin natin. Gayunmay, sinasabi ninyo, bakit hindi dinadala ng anak ang kasamaan ng ama? Pagka ginawa ng anak ang tapat at matuwid at nag-ingat ng lahat ng aking palatuntunan at isinagawa, siya'y walang pagsalang mabuhay. Ang kaluluwa na nagkasala, mamamatay. Ang anak ay hindi magdadanas ng kasamaan ng ama o magdadanas man ang ama ng kasamaan ng anak. Ang katwiran ng matuwid ay sa kanya, at ang kasamaan ng masama ay sa kanya. Ngunit kung ang masama ay humiwalay sa kanyang lahat na kasalanan na kanyang nagawa, at ingatan ang lahat ng aking mga palatuntunan, at gumawa ng tapat at matuwid, siya'y walang pagsalang mabubuhay. Siya'y hindi mamamatay. Sa 24, ngunit, pagkang matuwid ay umiwalay sa kanyang katwiran at gumawa ng kasamaan at gumagawa ng ayon sa lahat ng kasuklam-suklam na ginawa ng masamang tao, mabubuhay baga siya, walang alalahanin sa kanyang mga matuwid na gawa na kanyang ginawa, sa kanyang pagsalangsang na kanyang isinalangsang at sa kanyang kasalanan ng kanyang ipinagkasala, sa mga yaon, mamamatay siya. No? Wala na to. Bisa kahit na sabihin mo na save ka na noon, no? At ikay nagkasala na, nagpatuloy ka sa kasalanan, no? Na mawawala na yung kaligtasan. Ang sabi rito ulit yung sa 24. Ngunit pagka ang matuwid, no? Naging matuwid siya, no? Ay humiwalay sa kanyang katwiran at gumagawa ng kasamaan at gumagawa ng ayon sa lahat na kasuklam-suklam na ginagawa ng masamang tao. Mabubuhay baga siya, walang alalahanin sa kanyang mga matuwid na gawa na kanyang ginawa, sa kanyang pagsalangsang na kanyang isnalangsang, at sa kanyang kasalanan na kanyang ipinagkasala, sa mga yaon, mamamatay siya. No? Kahit sabi mo ligtas ka pa nun, at umiwalay ka na, ang sabi rito, no? Ngunit pagka ang matuwid ay humiwalay, no, humiwalay ka na, ay mamamatay siya. No, hindi na siya maligtas. Mawala yung kaligtasan niya. O ulitin ko po. Ang sabi rito, sa 19, gayon may sinasabi ninyo, bakit hindi dinadala ng anak ang kasamaan ng ama? Pagka ginawa ng anak ang tapat at matuwid, at nag-ingat ng lahat ng aking palatuntunan, at isinagawa, siya'y walang pagsalang mabubuhay. Ang kaluluwa ng nagkasala, mamamatay. No? Kung ang nagkasala lang ito yung ina, hindi kaya magdadanas ikaw na anak. No? Hindi mo yung sabihin, minana mo yung kay ama, minana mo yung kay ina. No? Hindi. Walang ganon. Ngunit kung ang masama ay humiwalay sa kanyang lahat na kasalanan na kanyang nagawa, at ingatan ang lahat ng aking mga palatuntunan, at gumawa ng tapat at matuwid, siya'y walang pagsalang mabubuhay. Siya'y hindi mamamatay. Sa 24, ulitin natin. Ngunit pagka ang matuwid ay humiwalay, no, dati siyang ligtas, no? Pagka ang matuwid ay humiwalay sa kanyang katwiran at gumagawa ng kasamaan at gumagawa ng ayon sa lahat na kasuklam-suklam na ginagawa ng masamang tao, mabubuhay baga siya? Walang alalahanin sa kanyang mga matuwid na gawa na kanyang ginawa, sa kanyang pagsalangsang na kanyang isinalangsang, at sa kanyang kasalanan na kanyang pinagkasala, sa mga yaon mamamatay siya. No? Ang sabi rito, hindi magdadanas ang anak sa kanyang ama. No? Kung sila lang ito yung nagkasala, sila lang ito yung nagre-rebulto, wala ka na doon, hindi ka nakasama doon sa sumpa. No? Ang mababasa rin natin ito, no? Sa Filipos. Kasi ganito kasi yun, no? No? Mali-mali kasi, kaya sabi rito sa Efeso, sa Filipos 1:15, no?
Filipos 1:15-19. Tunay na ipinangangaral ng iba si Kristo sa kapanaghilian at sa pakikipagtalo, no? Puro lang pakikipagtalo, no? At ng mga iba naman sa mabuting kalooban. Ang isa ay gumagawa nito sa pag-ibig, palibhasa ay nalalaman na ako'y nalalagay sa pagsasanggalang ng Ebanghelyo. 17. Datapwat, itinatanyag ng iba si Kristo dahil sa pagkakampi-kampi, hindi sa pagtatapat, na ang iniisip ay dalan ako ng kapighatian sa aking mga tanikala. Ano nga? Gayon man, sa lahat ng paraan maging sa pagdadahilan o sa katotohanan ay itinatanyag si Kristo. At sa ganito'y nagagalak ako. Oo, at ako'y magagalak. 19. Sapagkat nalalaman ko na ang kahinatnan nito'y sa aking ikaliligtas sa pamagitan ng inyong pananaing at kapuspusan ng Espiritu ni Kristo. Ang sabi rito, tunay na ipinangangaral ng iba si Kristo sa kapanaghilian at sa pakikipagtalo at ng iba naman sa mabuting kalooban. Ang isa ay gumagawa nito sa pag-ibig, palibhasa ay nalalaman na ako'y nalalagay sa pagsalangsang ng Ebanghelyo, sa pagsasanggalang ng Ebanghelyo. 17. Datapwat, itinatanyag ng iba si Kristo dahil sa pagkampi-kampi. Kampi-kampi kami no? Kahit mali, kampi kami hindi kami dito lang kami. Kampi-kampi kami. Kahit mali pa yan, wala kang pakialam sa amin. No? Hindi ganun, no? Hindi ganun sa Biblia dapat, no? Ang sabi rito, datapwat, itinatanyag ng iba si Kristo dahil sa pagkampi-kampi. Hindi sa pagtatapat na ang iniisip ay dalhan ako ng kapighatian sa aking mga tanikala. Ano nga? Gayon man, sa lahat ng paraan, maging sa pagdadahilan o sa katotohanan, no? Maging sa pagdadahilan o sa katotohanan, no? Kahit nasa mali sila, no? Ang bali ni Apostol Pablo, kahit sa pagdadahilan o sa katotohanan, ay itinatanyag si Kristo, no? Kahit mali. Maayon na lang, no? Mas maayon na lang kaysa naman saan sa papupunta. Kaya sabi ni Apostol Pablo, ano nga? Gayon man, sa lahat ng paraan, maging sa pagdadahilan, no? Kahit sa mali o sa katotohanan, ay itinatanyag si Kristo, no? Kahit sa mali man sila o tama man, no? Kung sa mali man sila, mas maayon na lang kaysa naman sa saan pa sila pupunta, sa sabungan, sa sugalan. Kaya kahit mali man sila doon, no? Mas mabuti na lang, sabi ni Apostol Pablo, no? Kasi parte pa rin kay Lord John, kaso lang mali, no? Kaya sabi rito, sabi ni Apostol Pablo, datapot itinatanyag ng iba si Kristo dahil sa pagkakampi-kampi, hindi sa pagtatapat, no? Na ang iniisip ay dalhan ako ng kapighatian sa aking mga tanikala. Ano nga? Gayon man, sa lahat ng paraan, maging sa pagdadahilan o sa katotohanan, ay itinatanyag si Kristo. Sa ganito'y nagagalak ako. Oo, at ako'y magagalak. No? Nagagalak pa rin si Apostol Pablo kahit sa mali. Kasi mas sabi niya, mas mabuti na lang dyan, no? Kaysa naman na kung saan-saan pa pumupunta. No? Kaysa naman sa sabungan. No? Mas maganda na lang kahit na mali dyan, kung saan ka man. Kasi kung talagang may puso ka, no? Na hinahanap mo si Lord, kukunin talaga kanya dyan. No? Kukunin ka na dyan. At dito ka talaga ilagay. No? Kasi kambing na naman at karniro eh. No? Kaya kung talagang karniro ka, ilalagay ka niya talaga sa karniro. No? Kung hindi ka sa kambing. Kaya dalawa na naman natin pipilahan eh. No? Kaya sabi ni Apostol Pablo, sabi niya, ano nga, gayon man sa lahat ng paraan, maging sa pagdadahilan o sa katotohanan, ay itinatanyag si Kristo. No? At sa ganito'y nagagalak ako. Oo, at ako'y magagalak. Kaya dito rin, no, babasahin natin sa Hebreo 5. Sa Hebreo 5. Cinco 13-14, no? Hebreo chapter 5 verse 13-14. Sapagkat bawat tumatanggap ng gatas ay walang karanasan sa salita ng katwiran, sapagkat siya'y isang sanggol. No? Wala siyang kalam-alam, no? Sapagkat bawat tumatanggap ng gatas, no, bata pa siya,
ay walang karanasan sa salita ng katwiran, no? Sapagkat siya ay isang sanggol, no? Kahit anong sabihin mo sa kanya, wala siyang kalam-alam dahil sapagkat siya ay isang sanggol. Ngunit ang pagkaing matigas ay sa mga may gulang. Sa makatuwid ay doon sa pamagitan ng pamimihasa ay nangasanay ang kanilang mga pakiramdam upang makilala ang mabuti at masama, no? Ang bata hindi pa yan nakakaalam ng mabuti at masama dahil gatas pa lang siya, no? Sabi rito, ulitin ko sa 13, sapagkat bawat tumatanggap ng gatas ay walang karanasan sa salita ng katwiran, sapagkat siya isang sanggol. Halimbawa, bautismuhan siya, no? Bautismuhan siya. So wala siyang kalam-alam, kahit ano pang sabihin sa kanya, wala siyang kalam-alam, no? Ibinyag siya, no? Kasi sabi din dito sa Gawa 2:38, magsisi kayo at magpabautismo ang bawat isa sa inyo sa pangalan ni Jesucristo sa ikapagpapatawad ng kasalanan. Kahit sabihin mo yun sa bata, walang kaalam-alam yung bata, no? Dahil wala sa, sabi dito, sa 13, sa Hebreo 5:13, sapagkat ang bawat tumatanggap ng gatas ay walang karanasan sa salita ng katwiran, sapagkat siya'y isang sanggol. Ngunit ang pagkaing matigas ay sa mga may gulang, sa mga tuwid ay doon sa pamagitan ng pamiyasa ay nangasanay ang kanilang mga pakiramdam upang makilala ang mabuti at ang masama. Ang bata wala pang kalamalam sa katwiran. Kaya kahit binyagan mo man yan at sabihin mo magsisi ka, no? Tapos pag laki-laki niya, sabihin mo one faith, one God, one bautism. So nabautismuhan ka na, huwag ka nang umalis kan, no? Episo 4:5, no? Sabihin sa iyo, Episo 4:5, sabi dito. Sabihin sa iyo yun, no? Sa Episo 4:5. Ang sabi dito sa 4 muna, may isang katawan at isang espiritu, gaya naman ng pagkatawag sa inyo sa isang pag-asa ang pagkatawag sa inyo. Isang Panginoon, isang pananampalataya, isang bautismo. No? Sabihin sa iyo, hindi na, nabautismuhan ka na. No? So walang kalam-alam yung bata. No? Walang kalam-alam sa katwiran. Sabi rito, ulitin ko, sa Hebreo 5:13, sapagkat bawat tumatanggap ng gatas ay walang karanasan sa salita ng katwiran, sapagkat siya'y isang sanggol. Ngunit ang pagkaing matigas ay sa mga may gulang, no? Walang kalam-alam yung bata. Walang kalam-alam, no? Ang muna mabasa natin sa Isaias chapter 7, Isaiah chapter 7 verse 14-16, no? Kaya't ang Panginoon nga'y magbibigay sa inyo ng tanda. Narito, isang dalaga ay maglilihi at manganganak ng isang lalaki. At tatawagin ang kanyang pangalan na Emmanuel. Siya'y kakain ng mantikilya at pulot, pagka siya'y natutong tumanggi sa kasamaan at pumili ng mabuti. Kakain na siya ng mantikilya, no? At pulot, pagka siya'y natutong tumanggi, alam niya na, no? Pero kung gatas na nun kanina, wala siyang kalam-alam. Pero kung kumakain na siya ng matigas, no? Ang sabi dito, siya'y kakain ng mantikilya at pulot, pagka siya'y natutong tumanggi sa kasamaan at pumili ng mabuti. Kaya doon na pumasok ang kasalanan pag marunong na siyang pumili ng masama at mabuti. No? Sa 16, sapagkat bago maalaman ng bata na tumanggi sa kasamaan at pumili ng mabuti, pababayaan ng lupain ng dalawang haring iyong kinayamutan. No? Ang sabi rito, sa 15, siya'y kakain ng mantikilya at pulot, pagka siya'y natutong tumanggi sa kasamaan at pumili ng... At ating basahin sa 16, no? Sa Isaiah, sa idiretso natin, no? Sapagkat bago maalaman ng bata na tumanggi sa kasamaan at pumili ng mabuti, yun na yun, no? Sabi dito sa 15 ulit, siya'y kakain ng mantikilya at pulot, pagka siya'y natutong tumanggi sa kasamaan at pumili ng mabuti. No? Marunong na siyang mabuti kung matigas na yung kakainin niya. Sapagkat bago maalaman ng bata na tumanggi sa kasamaan at pumili ng mabuti. Marunong na siya. Diyan na papasok ang kasalanan. Pero kung maliit pa siya, no? Walang kalam-alam yun, no? Wala siyang may minamana
na kasalanan dun sa magulang niya. Walang ganon sa Biblia. Una-una, walang original sa Biblia. Pangalawa, walang mamanahin yung bata, no, na kasamaan ng kanyang magulang. Ang magulang na nagkasala, hindi magmamana ang kanyang anak, no? Hindi siya mamamatay, no? Kung ang anak naman ang magkasala, hindi naman mamamatay yung kanyang magulang. Kung sinong nagkasala, siya ang mamamatay. Pero saan ba talaga nanggaling ang kasalanan, no? Oo, may sin of origin. Kung saan nanggaling ang kasalanan. Oo, kasi yung bata wala pa talagang kalam-alam 'yun, no? Kahit babasahin natin sa Matthew 15, no? Sa Matthew 15, wala talagang kalam-alam kahit saan mo basahin, no? No? Ang bata wala talaga, hindi pa talaga nakaranas ng mga ganito, no? Walang kalam-alam, no, ang bata. Sa Matthew chapter 15 verse 19, no? 19:20. Sa Matthew 19:20. Sapagkat sa puso, sa heart, sapagkat sa puso nang gagaling ang masamang pag-iisip, mga pagpatay, mga pangangalunya, pakikiapid, mga pagnanakaw, mga pagsaksi sa di katotohanan, mga pamumusong. 20. Ito ang mga bagay na nangakahawa sa tao. Datapwat ang kumaing hindi magugas ng mga kamay ay hindi makakahawa sa tao. Sa puso, no? Ang bata wala pang kalam-alam yun, no? Nanggagaling ang masamang pag-iisip. Sapagkat sa puso nanggagaling ang masamang pag-iisip. Yung bata, lalo na sa tiyan, no, ng nanay, wala pang masamang pag-iisip. Pagpatay, hindi pa nagpapatay yung bata. Mga pangalo niya, walang kaalam-alam yung bata, lalo na sa tiyan. No, walang kasalanan. Pakikiapid, walang pakikiapid sa batang maliit, walang kalam-alam yun. Mga pagnanakaw, hindi pa marunong magnakaw yung bata. Mga pagsasadi kamatuon, walang kaalam, lalo na sa tiyan, no? Walang, di, kasi sa original sin, nasa tiyan pa lang may kasalanan na. So walang ganon, no? Mga pamumusong, walang ganon sa Biblia, no? Walang ganon, no? Ulitan din sa Matthew 18. No? Sa Mark 7. Walang ganun sa Biblia, no? Walang original sin at saka yung mga aral niya, walang ganun sa Biblia, no? Huwag mong irason yung mga kanyang binasa natin, no? sa Mark 7, 21 o 23. Sapagkat mula sa loob, mula sa puso ng mga tao, lumalabas ang masamang pag-iisip, ang mga pakikiapid, ang mga pagnanakaw, ang mga pagpatay sa kapwa-tao, ang mga pangangalunya, ang mga kasakiman, walang alam ang bata, no? Ang mga kasamaan, walang kalam-alam ang bata. Pagdaraya, walang kalam-alam yung bata. Ang kalibugan, walang kalam-alam ang bata. Ang matang masama, wala pa yun. Sa tiyan pa lang, walang kalam-alam yun. Ang kapusungan, no? Walang kalam. Ang kapalaluan, ang kamangmangan, ang lahat ng masasamang bagay na ito ay sa loob nagsipang galing at nangakakahawa sa tao. Yung bata, hindi pa nakaranas ng mga gayon. So wala sang minana sa mga magulang, no? So hindi pwede yun, no? Walang ganon, no? Ang mga bata hindi pa nakaranas ng mga ganitong binasa natin, no? Sa Matthew 15, 19 to 20 and Mark 7, 20 to 23. No? Kag sa James, basahin natin sa James, no? Santiago. Tatlo na lang ka verse, na sa James, Santiago chapter 1 verse 15. Kung magkagayoy ang kalayawan, kahalayan, kung maipaglihi ay nanganganak ng kasalanan. At ang kasalanan, pagkamalaki na, ay namumunga ng kamatayan. Oo. Kaya, basahin natin sa 12 to 15, no? Umpisa natin sa 12. Mapalad ang taong nagtitiis sa tukso. Sapagkat, pagkasubok sa kanya, siya'y tatanggap ng putong ng buhay na ipinangako ng Panginoon sa mga nagsiibig sa kanya. 13. Huwag sabihin ng sinuman pagka siya'y tinutukso.
ako'y tinutukso ng Diyos, sapagkat ang Diyos ay hindi matutukso sa masamang bagay, at hindi rin naman siya nanunukso sa kaninuman, kundi ang bawat tao ay natutukso pagka nahihila ng sariling masamang pita at nahihikayat. Kung magkagayoy ang kahalayan, kung maipaglihi ay nanganganak ng kasalanan. At ang kasalanan, pagka malaki na, ay namumunga ng kamatayan. Sa James chapter 4, no? Ang bata wala pang kalam-alam sa mga ganito, no? Kaya wag natin sabihin na nagmana ng kasalanan, no? Ang sama-sama mong ama ka, ang sama-sama mong magulang ka, no? Ang sabi doon sa una tang binasa sa Proverbs 19:14, ang mabuting magulang ay minamana ang bahay at kayamanan. Sa iyo, pinapamanahan mo ng masama, ng kasamaan, no? Sama-sama mo, Sa James chapter 4, verse 1 to 3. Saan nagbubuhat ang mga pagbabaka? At saan nagbubuhat ang mga pag-aaway sa inyo? Hindi baga nagbubuhat dito sa inyong mga kalayawan na bumabaka sa inyong mga sangkap? Kayo'y nang-iimbot at kayo'y wala. Kayo'y nagsipatay at kayo'y nag-iinggit at hindi maaring kamtan. Kayo'y nangagkikipag-away at nangagkipagbaka. Kayo'y wala sapagkat hindi kayo nagsihingi. No, ang bata wala pang kalam-alam yan sa mga ganyan, no? Kayo'y nagsihingi at hindi kayo nagsitanggap sapagkat nagsihingi kayo ng masama upang gugulin sa inyong mga kalayawan. Tignan mo, no? Ang sabi rito, saan nagbubuhat ang mga pagbabaka at saan nagbubuhat ang mga pag-aaway sa inyo? Hindi baga nagbubuhat dito sa inyong mga kalayawan? Yung bata, wala pang mga kalayawan, wala pang kalam-alam yon, no? Lalo na sa tiyan ng nanay niya, no? Walang kaalam-alam, no? Wag mong sabihin may kasalanan na, no? Wag mo sabihin nagmana na siya ng kasalanan, wala pa siyang kalam-alam, no? Kaya sabi dito sa Job, no? Isang verse na lang, no? Sabi dito sa Job chapter 1 verse 20. At saka tignan natin ulit yung konti na lang, no? Sa Job chapter 1 verse 20-22, no? Sabi rito, nang magkagayoy bumangon si Job, no? Sa 21 na lang, no? At sinabi niya, hubad akong lumabas sa bahay ng aking ina, at hubad na babalik ako roon. Ang Panginoon ang nagbigay, at ang Panginoon ang nag-alis. Purihin ang pangalan ng Panginoon. Sabi dito, at sinabi niya, hubad akong lumabas sa bahay bata ng aking ina. Walang dalang kasalanan, no? Hubad, walang dala, no? No? Walang dalang kahit isang kasalanan, no? Kaya nga, itong original sin na to, walang aral to sa Biblia, no? At hindi mo dapat manahin, walang ganun. Hindi mo minamana yung kasalanan. Sabi doon sa binasa natin kanina, kanya-kanya kasalanan. Kung ang tatay, ang magulang nagkasala, ang anak hindi, no? Hindi kayo ipinaglihi. Yung ina ang naglihi, siya ang nagkasala, hindi yung anak. Ang bata walang kaalam-alam. Sila ang may-ari ng langit. So malabo ho yung mga aral na gano'n, no? Wala yun sa Biblia. Kaya ang sin of origin, kung saan talaga nag-originate ang kasalanan, sa puso ng tao, no? Doon ka na sa mga binasa natin, no? Ang mga pagpatay, mga pangalo. Kaya nga minsan, tinanong ko yung naniwala sa original sin, sabi ko, siya yung anak mo maliit. Kung naniwala ka na minana yung kasalanan, anong kasalanan niya? Nagpatay? Nangalunya? Nagnakaw? Maliit na bata, mga 3 years old. Walang alam yun. Kaya hindi ganun, walang ganun sa Biblia, no? Kaya wala tayong layo na manakit ng damdamin o manira ng sinuman, kundi ito'y mga pag-aaral ng salita ng Diyos at tayo'y makaalam, no, ng katotohanan upang tayo'y mga ligtas, no? Dahil itong original sin ay walang aaral sa Biblia at ang mga nasa loob pa ng aral na ito ay hindi rin, no, balintuna din sa mga ating napag-aralan, no? Kaya ang sin of origin, kung saan rin sa puso, nandoon ang mga pagpatay, no? Mga lust, no?
mga lust, bodily appetite, no, excessive sexual desire. Walang batang hindi pa nakaranas ng mga ganyan. No, walang kaalam-alam ang bata, kahit na tuksuin man ng tuksuin yan, wala kang mapapala diyan dahil batang malating alam niyang iyak lang ng iyak, no? No? Kaya tayo magpasalamat sa Panginoon sa araw na ito na tayo po'y nakapag-aral naman, no? At tayo wala tayong layo na manakit ng damdamin o manira ng sinuman, kundi ito'y tayo nag-aral upang tayo'y makaalam, no, ng mga salita ng Panginoon na walang bawas, walang dagdag, walang pagkapilipit at walang sariling pagpapaliwanag. Kaya salamat sa araw na ito na tayo po'y nakatapos na naman sa pakinig ng salita ng Panginoon, no? Salamat sa Panginoon, no? By the Church of Jesus Christ, the Lord and Savior, God bless everyone. God bless Philippines, and tayo po nagpasalamat. Always smile and always remember, Jesus loves us. You ever feel dry and itchy? As we gather together, it's church in harmony, reaching out to each other in the love that set us free. As He pours out His blessing on those who bear His name, we rejoice and reply with everlasting praise. We rejoice and reply with